So ganito naman mga kaibigan kung paano magpalit ng automatic transmission fluid ng Toyota Fortuner. So ito ay 2013 model. So, ang natakbo na ay 180,000 na mahigit. So punta tayo sa ilalim. So ang una natin gagawin ay tanggalin muna natin tong cover na to at mag-drain tayo ng langis. Okay? Kahit hindi may taas masyado. Up, yan na. Team na 180 na eh. So habang nagdi-drain ay tatanggalin naman natin ito mga tornilyo ng kanyang oil fan. So ito mga kaibigan, yung kanyang oil fan ay natanggal na natin. So tatanggalin din natin itong kanyang filter. Ito yung kanyang strainer. Ayan ang dumi. Oh. Yan na yung mga lining na naupod. Mga aribaba. Natin yung kanyang magnet oh, sobra oh. Kapal na. Tanggalin natin itong kanyang filter. Ito ay may 4 na tornilyo. Unahin lang natin dito banda. Saka ito. Dito naman yung isa. So ang paghugot nito ay dahan-dahanin kasi may pondo pa na langis. Ganyan lang. Dahan-dahan. Para yung pondo ay lumabas. Yan, para hindi tayo matapunan. Kasi kapag binigla natin na tanggalin to, ay yung langis ay magtitilamsik. So ayan mga kaibigan, tapos na natin matanggal itong kanyang filter. So ito yon. So papalitan natin yan. So ito naman yung kanyang oil fan, linilinisan na ni Sir Lascano. So kukunan ko lang ng pyesa. So ito na yung pyesa na ating ikakabit. So ito ang kanyang gasket, filter, at itong WS natin. So ang ilalagay natin dyan ay 6 na litro for checking yung kalahati. So ang laman nito, kung di ako nagkakamali mga kaibigan, ay 5.5. So yung kalahating litro ay for checking naman yon. Papatuloyin natin sa kanyang oil level flow. Dito yon. So pakibaliktad niya sir. Yan, dito natin patutuloyin yung sobra. So for checking doon tayo mag-check mamaya. Okay? So ikakabit na natin itong kanyang filter.
bago. So ikabit natin itong kanyang o-ring. So i-check nyo kung may punit, may crack. So kapag may crack ay palitan nyo. O di kaya may pilipit siya konti. May mga gatla-gatla, palitan. Kasi yung ating transmission kapag di natin pinalitan yan ay magde-delay yung kanyang shift. So magwa-wild kumbaga. Parang nagwa-wild siya kung binibirit kasi delay. So yung ganyan mga kaibigan na hindi ko napansin dati, nasubukan ko na yan. Na yung nag-delay yung aking shift ng aking pinalitan. So ang naging problema lang pala ay yung kanyang o-ring. So sa katagalan na ginagawa natin ay malalaman natin yan. Pag binibirit mo ayaw agad tumakbo. Yung nadidelay siya. Yan, nalog-alogin lang. Lagyan na ng tornilyo. Yung ginawa namin dati ni Ibrahim na ganito. Yung napilipit yung ang o-ring. Pagbirit ayaw tumakbo, tapos kapag yung magkapan na siya pa magmi-minor na saka lang tatakbo. Kapag bibirit mo siya, delay talaga siya malakas na yung andar, hindi pa natakbo, tapos bibigla na lang tatakbo. Yung mga delikado May hangin kasi. hangin na nahihigop. Hindi pure yung ATF na nahihigop niya. So baba kami ulit ng oil fan para ma-check yung kanyang o-ring. So yun lang naman talaga magiging suspect mo dyan. Kapag ayos na pinalitan mo tapos nag-delay, yun na yun. Yung o-ring ang i-check nyo. Baka may crack o di kaya napilipit paglagay. So makikita nyo naman yung kanyang filter na bagong bago. Tulo-tulukan na Kuya Wing Matulutuluan na yung kamay mo. Headlight. Kala mo. So ayan mga kaibigan, tapos na natin maigpitan yung mga tornilyo ng kanyang oil fan. So maglalagay naman tayo ng langis. So dito naman tayo maglalagay. So ito, yung kanyang fuel plug. So tatanggalin natin yan. At dito tayo maglalagay ng kanyang ETF. Okay? Lalagyan na natin ng langis. Okay, ikutin na lang yun namaya.
Nandiyan bandaya. Saan? Ako na. Ito pa. So ayan mga kaibigan, tapos na natin malagyan ng langis. So ibabalik na natin yung kanyang fuel plug. Ayan, tapos na tayo dito sa ilalim. So paanda rin naman natin itong sasakyan. Painitin natin. Saka tayo mag-check ng kanyang langis sa transmission, okay? So ayan mga kaibigan, paanda rin na natin itong sasakyan. So painitin muna natin bago tayo mag-shift ng reverse at saka drive, okay? Mag-rev lang tayo kahit 2000 RPM. Painitin natin kahit 30 degrees hanggang 40. So kapag 30 degrees Celsius na, pwede na yon. So hindi natin na malalaman yung init niya. So kalkulahin na lang natin yung kanyang init. So tignan na lang natin dito kapag tumaas yan, bahagya. So pwede na tayong mag-shift ng kanyang drive at saka reverse. So wag muna tayong mag-shift hanggang hindi pa umiinit itong ating langis ng automatic transmission at saka itong makina ng ating sasakyan, okay? So ayan, kung mapapansin nyo ay tumaas na itong ating temperature gauge. Ayan, so pwede na tayong mag-shift ng reverse at saka drive, okay? So mag-shift na ako. Ayan, reverse. Andun sa dashboard, reverse. Bitaw konti itong brake para yung gulong ay umikot. Bitaw konti, yan. Tapos drive, bitaw konti, yan. Reverse ulit, bitaw konti ulit, yan. Neutral, drive, bitaw konti. Punta tayo dito sa kanyang manual. Ayan, kwarta. 4, 3, bitaw. Ay, 4 pala. 3, bitaw. 2, bitaw ulit. Tapos, balik tayo. Tapos, low. Ayan, bitaw ulit. Yan, good yung ang respond ng ating transmission. So balik natin. 2, 3, 4. Drive. Bitaw. Neutral. Revolution. Tapos drive ay reverse. Yan, good yung respond. Tapos punta natin sa park. Tapos mag-check na tayo ng kanyang langis. So ang pag-check dito mga kaibigan ay dapat naka-under itong makina. Huwag nyong papatayin, ha. Break tayo. Kita ko sa inyo mga kaibigan kung paano i-check. So punta tayo sa ilalim. So itaas ko lang itong sasakyan.
So ayan, nataas na natin. Punta tayo sa ilalim. So dito sa ilalim mga kaibigan ay ang gagawin natin ay tatanggalin natin itong kanyang oil level flue. So dito yung kanyang checking. Ito. So ang proseso nito mga kaibigan ay dapat nakaandar itong makina. So huwag niyong papatayin, okay? Tsaka tanggalin natin ito. Tulad ng sabi ko kanina, huwag niyong papatayin yung makina. Hayaan yung nakaandar. Tanggalin natin ito. Ayan. So kapag walang lumabas dito mga kaibigan ay ibig sabihin ay kulang. So kapag may lumabas naman ay ibig sabihin ay good yung ating transmission. So sobra yung kanyang langis. So ayan. Ibig sabihin lang yan mga kaibigan ay sobra yung ating langis. So hintayin natin na humina yung tulo. So tignan nyo straight na straight yung kanyang tulo. Hintayin natin na to humina at lumabas yung hangin. So kapag humina na yan, ay ibig sabihin ay okay na itong ating automatic transmission. So ang gagawin nyo mga kaibigan kapag magpapalit kayo ng automatic transmission fluid ng walang dipstick ay dapat pasobrahan nyo yung inyong ilalagay para ma-check nyo ng maayos yung kanyang sukat kung tama o hindi. Okay? Ayan, ganyan. May hangin na lumabas. Kapag ganyan na, hintayin nyo pa konti na medyo tumila-tila yung kanyang lalabas. Kapag konti na lang yung lumalabas, ay pwede nyo nang takpan. So kapag ganyan na mga kaibigan na konti na lang yung lumalabas, ay pwede nyo nang takpan. So yan na yung saktong sukat niya. So kapag wala kasing lumabas dyan ay hindi natin malalaman kung yung sukat niya ay sakto o hindi. So dapat may lumabas. So sinasabi ko lagi na kapag nagpapalit kayo ng automatic transmission fluid ng walang dipstick ay dapat masobraan nyo yung inyong ilalagay. Okay? So ayan, tapos na naman tayo sa isa nating gawa. So ganun lang mga kaibigan kung paano magpalit ng automatic transmission fluid na walang dipstick. So ayan. Kung nagustuhan mo itong aking video ay please paki-like and subscribe na lang. Okay. Thank you mga kaibigan. So ibababa ko natin yung sasakyan para makalabas na.